Sa unang pagkakataon pa lamang mula sa di kalayuan, kung saan nakaupo kasama ng iba pang aplikante ang isang binibini, ay kapansin-pansin na ang taglay na ganda meron siya. Itago na lang natin sa pangalang Ana ang babae na aking tinutukoy. Sa aking paglapit kung nasaan si Ana, ay napansin ko na mula sa kanyang pagkakaupo, ang napansin kong ganda meron siya ay ang pagmumuka lamang meron siya. Dahil kahit nakaupo ang binibini na aking tinutukoy, hindi may tatanggi na pinagpala rin siya pagdating sa hinaharap. At kapansin-pansin din ang balakang meron siya. Ngunit natapwat subalit, nang matapos na ang pagpapahinga, kailangan nang magpatuloy dahil sumasakit na ang sikat ng araw kapag tumatama sa balat. Napansin ko ang tila baku-bakong nilalakaran ni Ana. Na kahit malayo na ang aming narating, ang kanyang bawat paghakbang ay hindi nagbabago. Na para bang sa bawat paghakbang niya ay merong ubod laking bato na kailangan niyang hakbangan. Sa aking dahan-dahang pagpapaiwan, para malaman ko ang tunay na dahilan, ay hindi pala talaga ang kalsada ang may problema, kundi si Ana. Naisip ko na hindi pala nagiging problema ang isang sagabal para maging malaya ka sa lahat ng bagay, lalo na kung itsura pa lang, ulam na. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Mula sa probinsya kung saan ako isinilang at probinsya kung saan napagtagumpayan ko ang unang pagbibinyag patungo sa pagiging tunay na lalaki, nagsitubo ang talahib at tumayo ang ugat. Matapos ko ang makatapos ng 4 na taon sa high school, ay iniwan ko ang lupain at lugar na aking sinilangan upang sa ibang lugar kung saan ay tinatawag itong Cavite ay aking tinungo upang magbaka sakaling ang aking magandang kinabukasan ay doon ko matagpuan. Hindi belong sa pagiging farmer ang aking mga magulang at ang trabaho na siyang ipinangbuhay nila sa aming 4 na magkakapatid ay wala ring kinalaman. Dahil pagkakahoy ang aming ikinabubuhay sa probinsya na laban pa sa batas ng gobyerno. 4 kaming magkakapatid, isang babae na sinusundan ng bunso at sa aming 4 ay ako ang siyang panganay. Bilang isang naging estudyante ng elementary at high school na ang mga magulang ay walang sapat na pinagkukunan ng ipangbubuhay sa amin pinansyal, ay hindi lang ilang ulit kong naisip na kung ako lang ang masusunod, ay titigil na ako ng pag-aaral. Kaya lang ang pag-aaral din kasi ang madalas bukang bibig ng aming mga magulang na pamana na kanilang maiiwan sa amin sa oras na sila ay mamahinga at lamunin ng lupa. Hindi naman kaagad ay nilisan ko ang aming lugar noong makatapos ako ng high school. At dahil malayo ang paaralan ng college sa lugar namin, at wala namang kakayanan ng aking mga magulang para mapag-aral ako ng college, ang inisip ko na lang ay makatulong sa aking mga magulang kahit na sa paanong paraan. Habang nag-iisip ako ng pwedeng mapagkakitaan gamit ang pinagtapusan kong high school graduate, ay naging isa ako sa halos araw-araw ay umaakit ng bundok para maghanap ng wala, umuwi ng bahay na tanging betlog ang dala. Taon ang nakalipas, na tila ba ulaga lamang akong pagala-gala, minsan may kita, minsan wala, ay nabalitaan ko na mayroong isang tao ang naghahanap ng trabahador bilang janitor, hardinero, katulong, caretaker, o kahit na ano pang itawag nyo. Basta nahawig ang trabaho sa pagiging all-around maintenance, ay isa ako sa mga naglakas loob na sumama. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay ko
na mapapalayo ako sa aking mga mahal sa buhay at makikisama ako sa ibang tao. At bago ako tuluyang makaalis sa amin, ay abot-abot dikit-dikit na paalala ang aking tinanggap mula sa aking mga magulang. Samantalang pasalubong naman raw mula sa aking mga kapatid kapag uuwi ako sa bahay, na para bang isang baryo lamang ang layo ng aking pupuntahan. Hindi naman ako masyadong umasa na malaki ang ipagbabago ng aking buhay at maging kinabukasan nang dahil sa pagkakaroon ko ng trabaho. Ang totoo niyan, dahil ibang lugar iyon, ay pwedeng sabi lamang ang magkakaroon raw ako ng stable na kita. Hindi man kalakihan, pero ang mahalaga raw, tuwing kinsenas at katapusan, ay meron akong magiging pera. Isang subdivision ng lugar na aming binagsakan, 3 kasi kaming magkakasama na nagbaka sakali. Mag-maintain ng kapaligiran ng aming naging trabaho, magtabas, maggamas, magdilig ng mga halaman at magtanim. Madali lang, pero dahil may boss na siyang nagsusupervise sa amin, ay hindi uso ang init at mahinang ulan. Ang sahod ay okay naman, yun nga lang, ang sahod namin ay tila isang payaso na tumatawid ng alambre at sa oras na mahulog ay tiyak. Sa tamang oras ay hindi aabot sa amin. May mga tao pa kasing dinadaanan, kaya naman minsan ay delay ang aming sahod. Iyon din ang simula ng aking buhay kung saan meron akong trabaho, pero halos araw-araw din naman akong may bagong utang dahil sa karenderya. Karenderya kung saan ay unang nabagsak ang sahod namin para kaltasin ang aming utang. Itago na lang natin sa pangalang Layla ang unang babae na aking naging jowa. Tendera ng karenderya at anak na may kanya ng karenderya kung saan kami laging may utang. Ang unang pakikipagrelasyon ko na talagang napakawalang kwenta dahil masyadong takot at masunurin sa magulang ang JF kong si Layla. Nang aking mapagtanto na nagtatrabaho lang kami para mabayaran ang utang sa karenderya, ay nakaisip akong maghanap ng ibang trabaho. Mula noon ay malalang pagtitipid ang aking pinagdaanan para lang makalaya sa lugar na aking unang narating sa Cavite. Marami akong binagot inalis sa aking sarili, nandun na ang dahan-dahang inalis ang walang kwentang paggastos para kay GF, one day millionaire kapag may naiiwan sa sahod, at pagsama sa mall pag araw na walang pasok. Siyempre, pati na ang pagkahilig ko sa sitsiriya ay inalis ko na rin. Ikinatuwa ko ang pagbibilang ng pera kahit maliit na halaga, pagdagdag ng kasulukuyang sahod sa natira noong nakaraang buwan, to the point na ang naging impluwensya noon sa akin ay ang nagiging gastos ko na lang ay ang sa karenderya. Nakakatuwa na laging may laman ang aking pitaka at buwan-buwan ay nadaragdagan. Inabot din ako ng siyam-siyam bago ko naipon ang pera na aking kinailangan para makaalis sa kamuting lugar at makahanap ako ng bagong trabaho. Sa tagal ko kasi sa pangangamote ay ayoko nang magkamali na tipong okay lang sa akin ang magtipid na kahit tipong nasa kabayanan ako't kaliwat kanan ang mabibila ng ulam, ay mag-uulam ako ng sibuyas, kamatis at bagoong, wag lang mawala ng makakain at trabaho. Marami akong isinalang-alang bago ako nagdesisyon na iwan ang unang lugar na akin narating sa Cavite kung saan ay naging kakambal ko ang pangangamote. Wala akong kamag-anak kaya magrerenta ako ng bahay, requirements kung saan ako maghahanap ng trabaho na hindi masasayang ang aking oras. Na tipong sa dami ng aking plano na dapat ay hindi magmimintis, ay talagang ang kulot na buhok ay mauunat ng wala sa oras. Nag-bed spacer ako, bed spacer ba yun o kung ano ang tawag nyo roon, dahil 7 kami isang bahay, at 7 kami naghahati-hati sa 3-5 na upa. Hindi pa kasama ang tubig at kuryente. Sa umpisa ng aking paghahanap ng trabaho, ay dito ko nakilala si Ana.
Unang tingin ko pa lang kay Ana, kahit sa malayong distansya, ay pansin ko ng iba ang itsura ng pagmumuka meron siya kumpara sa kanyang mga kasama. Inabot lang namin ang grupo ni Ana dahil napasama ako sa 3 lalaki na tulad ko ay naghahanap din ng trabaho at ang ilan sa kasama ni Ana ay kilala ng aking mga kasama. Kung saan nakahinto at nagpapahinga ang mga babae kapilang na si Ana, ay lumapit kami para makibalita. Pero tulad namin ay tanging pagod, init at pagkaupod ng sapatos ang kanilang napala. Nang makalapit kami ng tuluyan kina Ana, doon ko lang napansin na bukod sa maganda niyang pagmumuka, pinagpala rin siya pagdating sa hinaharap at dahil kapansin-pansin ang kanyang balakang, naisip ko na ng mga sandaling iyon ay maaaring bukod sa itsura ay malako-kakula rin ang kanyang hubog ng pangangatawan. Pero nung magdesisyon ang grupo para lumabas ng zone dahil wala namang hiring, patanghali na rin at masakit na sa balat ang sikat ng araw, ay napansin ko na sa bawat hakbang ni Ana ay para siyang nalulubak. Noong una ay hindi ko yon pinapansin, lalo't si Ana mismo ang aking kasabay. Pero hanggang sa malayo na ang aming narating habang naglalakad at sa aming magkakasama ay parang si Ana lamang ang nalulubak. Dahil ang aking 3 kasama na puro lalaki ay may kanya-kanyang kinakausap at hindi ako mapakali, ay sinadya kong magpahuli at doon ay nalaman ko ang tunay na nangyayari sa paligid at tunay na dahilan. Tingin ko ay maiksi ang isang paa niya, pero bukod doon ay wala naman ng ibang problema ng oras na iyon. Maganda siya, may katawan, maputi, maayos magsalita. At tingin ko liban doon ay wala namang ibang problema. At ewan ko kung masasabi bang iyon ay problema. Dahil mukhang hindi naman sagabal sa kanya, naisip ko na ano kaya? Hindi rin kaya pantay. Iyon naman ay sa isip ko lang. Kami ni Ana ang huling nakalabas ng gate pero bago yun ay nakuha ko na ang kanyang number. Dahil nag-alisa na rin ang kanyang mga kasama ay niyaya ko munang magmerienda si Ana bago umuwi. Wala pang isang buwan ay natanggap na ako sa trabaho. Nauna kong magkaroon ng trabaho kay Ana dahil ang karamihan daw ng mga nag-e-interview sa kanya ay PWD ang tingin. Pero kalaunan ay nakapasok si Ana sa electronic company. Sa aking paniligaw kay Ana ay nakarating ako sa kanilang bahay at pareho kong nakilala ang nauupaw at nakakalbo niyang mga magulang. Hindi nagtagal ay naging kami ni Ana at sa unang 1 taon ng aming pagiging magjowa ay tila nakisama ang pagkakataon dahil bago magpasko ay nagsiuwi ng lahat ng aking mga kasama at ako ang naiwang nag-iisa. Sa loob ng 1 taong relasyon namin bilang magjowa ay common na sa amin ang basic tutorials. Kaya naman nung magsialis ang aking mga kasama ay tuluyan kong nalaman na bukod sa ako ang una, kahit pala hindi pantay ang paa, hindi pwedeng maapektuhan iyon ang bukana ng dungeon. Umabot ng 3 years na puno ng saya at happy hour ang aming relasyon, lalo na kung kami magkasama. Naging legal kami sa kanyang mga magulang at inakala kong dahil first time namin ang isa't isa, ay inakala kong kami na talaga. Pero ang maganda at masaya at makatas naming relasyon ay natapos nung mag-ibang bansa si Ana.